Ang multo ng creamline, nag-breakdown at hindi na kinaya. At panibagong history sa PVL, naganap na. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Made! Hoy, okay. Nangyari na nga ang kinatatakutan ng Creamline Cool Smasher na hindi makatungtong o makaabot sa finals. Matapos silang puksain at pataubin ng PLDT in 5 sets. Ngunit marami ang nagsasabi na multo talaga ng Creamline ang set 1 dahil kung nakuha nila yon, ay tiyak na sila ang mananalo sa labanang ito. At sinabayan pa ng controversial challenge na ito na hindi sumang-ayon ang Creamline dahil sa tingin nila reaching beyond na si Savvy Davison dito at nabigyan pa sila ng yellow card nang dahil sa pagrereklamo nito. Nasa kanila na sana ang momentum sa dulo, ngunit nasira ito nang dahil sa error na alam naman natin na hindi talaga maiiwasan. At dahil nga ito ang first time in the history. History? First time since 2022 na hindi nakaabot ang Creamline sa finals, ay dinumog sila ng samut-saring komento sa kanilang pagkatalo. At may isang nagpahayag ng kanyang saloobin. Ang isa daong dahilan kung bakit natalo ang Creamline ay dahil kulang talaga sila sa young outside hitters. Hindi niya magets kung bakit marami silang middle blocker kaysa sa outside spiker. All-knowing na si Bernadette Pons ay hindi pa makakabalik. At isa pa daw ang dahilan ay dahil hindi stable ang first ball pagdating ng 4th set at 5th set. At sabayan pa ng mga fans na nananakot na lalangawin daw ang finals ng PVL. Nako, every Pinoy's mentality. Masanay na lang tayo. Nag-breakdown nga ang ibang players at hindi na kinaya ng iba na maiyak na lang at malungkot sa pangyayaring pagkatalo sa PLDT. Gayunpaman, kung may nalungkot sa pangyayari, ay meron namang natuwa. Siyempre, dahil tila ba ay naaayon ang tadhana sa mga Lasallian at F2 players noon. Dahil yes, sila ang maghaharap sa finals. Cheritigo versus PLDT. At mostly sa kanila ay mga F2 players at dating Lasallian. Kung ang year 2024 ay para sa Ateneo players. At ang year 2025 ay para daw tinadhana para sa mga Lasallian players. Gayunpaman, congratulations pa rin sa Creamline. At ani nga ni KKD, kudos pa rin daw sa Creamline. Sila ang may pinakamaraming championship na nakuha sa PVL. Kaya't masaya siyang natalo nila ito muli. Ilang years na ring hinintay ito ng PLDT. Maraming drama ang nangyari bago sila makatungtong sa finals. Kaya congratulations PLDT for making history sa PVL. At ito na ang panahon. Sila na nga kaya ang tatanghaling the new PVL champions. At dito naman tayo sa bagong nilalayag sa international stage, Fifi Sharma at Beach Tuyen. O kilala sa kanilang love team na to Fifi. Hoy! Ay bigla ang pinakasal na ng mga Vietnamese fans. Napakalaro. Ito ay matapos mag-post ng litrato si Fifi kasama si Beach Tuyen. At mas lalo pang kinilig si Fifi nang mag-comment si Beach Tuyen sa kanya na sabing, "See you soon." Naku po, baka mauuwi na ito sa katotohanan. At ang FIVB ngayon ay pina-gender test na ang dalawang players ng Under 21 Vietnam Women's Volleyball Team. Ito ay kaugnay sa kanilang kahina-hinalang itsura. At kung sakali, isusunod na rin kaya nila ipa-gender test si Beach Tuyen? Dahil ito ang sigaw ng mga Thailander fans. At fresh from the loss nga
at Jaraporn Kongyot nagsalita na tungkol sa kanilang pagkatalo laban sa Vietnam. Ani niya, sobrang init daw talaga sa stadium ng Vietnam at nagkaroon din daw sila ng fatigue sa sobra ding dami ng mga rallies. Para sa kanya, hindi umano ito excuse sa kanilang pagkatalo. Ngunit ito daw talaga ang nangyari sa kanilang team. Kaya kayo, ano ang masasabi nyo patungkol sa usaping ito? Please comment down below.